Ang kwentong ito ay gawa-gawa lamang at pawang imahinasyon. Pakinggang mabuti para iyong maintindihan. Ito ang kwentong Biringan. Chapter 8. Flashback. Magaling anak kong Ara. May alas na tayo. Huwag kang mag-alala, Mayor. Iho, masasagip natin si Yeng. Mga duwende, mga kapre. Kaya natin to. Hindi naman kalayuan ng kaharian ng Biringan. Pero Mayor, ihanda mo sarili mo. Dahil sa wala tayong oras para mag-ensayo. Dahil sa pagtumagal pa kayo ng 3 araw dito, tayo, hindi na tayo makakabalik sa mundo ng mga mortal. Maliwanag ba, Mayor Risk? Maghanda kayo. Lulusob na tayo. At agad gumamit ng mahika ang 2 duwende na si Serbe at M at naglabas ng espada. At binigay kay Risk at Mayor. At agad namangha itong si Risk at si Mayor dahil sa napakagandang espada. Dahil sa maliliit lamang kami, kaya na namin protektahan ang mga sarili namin at kaya din namin maglahong bigla. Salamat Serbe at M sa binigay niyo sa aming armas. Wika ng 2 ni Mayor at Risk. At ang mga kapre naman ay kumuha ng mga troso at ginawa nilang mga pamalo na tila mga baseball bat na may tusok-tusok pa. Okay na to, CK. Mukhang matibay na tong pamalo sa mga makakaharap nating kalaban. Oo, Kas. Mukhang panatag na rin ako sa armas natin. Kaya na natin to. Wika ng 2 kapre na si Sigay at si Kas. At si Officer Macario naman, inilabas ang libreta na puno ng sulat ang Latin at sabay nagsuot ng Ray-Ban na shades na tila parang si Coco Martin sa Batang Quiapo. Tayo na mga bata, mga kapre at mga duwende. Susugod na tayo. Sabay mahinang bulong ni Risk. Ito naman si Officer Macario. Akala mo bida sa isang teleserye. Akala mo lalaban talaga eh. At ilang sandali pa, nagsambit na ng spell itong si Macario para makapaggawa ng lagusan papuntang kaharian ng Biringan. Malaking tulong talaga tong libreta, Kas, CK. Dahil dito, nakakapagsambit ako ng mga spell katulad nitong mga lagusan. At nagbukas na ang lagusan. Tayo na mga bata, mga kapre, mga duwende. At pumasok na nga silang 7 sa lagusan. Ina, nararamdaman ko sila. Nandito na. Oo anak Ara, alam kong makakapunta agad sila dito. Dahil kay Macario na yon. Dahil siya ang tumulong sa ama mong Taksil. Kaya siya nakaalis dito sa Biringan. At si Ar, nagkimkim ang kamay at naggalit lalo sa ama. Humanda ka sa akin, Mayor. Sa iyo ko ibubuhos ang lahat. Humanda ka, Mayor. At ang nasa labas na ng kaharian ng 7, nang biglang may humarang sa kanilang 2 tikbalang at nagsabi ng, dadaan muna kayo sa amin bago kayo makapunta sa Reyna at Prinsipe. Sabay huni ng 2 tikbalang na tila pasugod at wika ni Macario, kayo na naman, Banana at Primo. Hindi pa ba kayo nadadala sa pagkatalo ko sa inyo nang binata pa lang ako? Ah, ikaw pala yan, mabahong Macario. Tila ba ikaw'y tumanda na? Hindi ko makakalimutan kung paano mo kami tinalo. Kaya ngayon, babawi kami sa'yo. At idadamay namin yung mga kapre at duwende at yung 2 bata.
Maghanda kayo. Wika ni Banana na nagngangalit, sabay padyak ng paa at tila susugod na. At itong mga kapre agad inikutan ang dalawang tikbalang. At ang mga duwende naman ay tila nagtakbuhan sa takot dahil sa di nila kaya ang mga tikbalang na ito. At napasabi na lang, Maximo na kami guys! Di namin kaya yan! Oo, di namin kaya yung dalawang tikbalang! Magtatago muna kami sa damuhan! at napabuntong hininga ang dalawang kapre. At ito namang si Mayor at Risk, pumwesto na natila karakter ng probinsyano at nagkatinginan ng dalawa at sabay napabungis-ngis. At nang biglang sumugod ang kapre na si Cass at hinilang buntot ng tikbalang na si Primo at agad hinagis sa may haligi ng kaharian. Napaigtad ang tikbalang sa sakit. Kapatid kong Primo, wika ni Banaynay, at agad tinadyakan itong si Cass at tumilapon din ng ilang metro ang kapre at tila pa nagsuko ng dugo. Sa bawing sipa ni Banaynay. Cass, okay ka lang ba? Nagbabayad ka tikbalang na pangit. At itong si CK tumakbo at sinakyan sa likod ang tikbalang si Banaynay at sinakal ito. At nagpumiglas itong sa Banaynay at dahil sa talon ng tikbalang tumilapon itong si CK sa malayo. At agad tumayo itong si Cass at si CK para lumaban muli. At ito namang si Macario habang nagbubuklat ng kanyang libreta at natataranta na dahil sa hinahanap niya na spell na pwedeng gawing bisirong kabayo ang mga tikbalang katulad ng ginawa niya dati sa dalawa. At ang mga tikbalang naman ay handa na ulit lumaban katulad ng mga kapre at tila walang susuko. Nang biglang tinamaan ng pagtalsik ni CK itong si Macario at tumilapon kasama ang Ray-Ban na shades na suot nito nang hindi sinasadya. At agad nawala ng malay si Macario. At dahil sa kalahating oras na nakikipaglaban ng kapre, napansin ni Mayor na tila ba hinihingal na ang dalawa at pagod na. At dahil sa takot ng dalawa ni Risk at Mayor, hindi sila makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Lalo nang nakita nila si Officer Macario na wala ng malay. At nag-isip-isip si Mayor sa nangyayari. Sumigaw ng malakas na parang nakakabingi at sabay sambit ng, "Hindi pwede to! Ililigtas ko si Yeng!" At biglang nagkaroon ng kasuotang tila pilak at diamante na kumikinang. At agad biglang hindi maagalaw ang dalawang tikbalang sa lakas ng presensya ni Mayor. At nasambit na lamang ng dalawa. Papaanong katulad ni Prinsipe R ang kapangyarihan ng batang ito? At tila mas malakas ito. Nakakamangha, Primo. Totoo ba ito? Huwag mong sabihin ito ang totoong prinsipe, Primo. Tila nagawa niya magpalit ng anyo ng kalasag ng pilak at diamante na di magawa ni Prinsipe R kailanman, wika ng tikbalang ni si Banaynay. At agad lumuhod ang dalawang tikbalang sa harapan ni Mayor at nagwika ng, "Ang aming prinsipe, patawarin mo kami." Itutuloy.